Kinabukasan, nakipagkita si Diaz kay Mole at binanggit niyang gusto niyang magsimulang magtanim sa mga damuhan, ngunit ipinaliwanag ni Mole na imposible itong gawin dahil sa hindi malamang dahilan at walang anumang pananim ang tumutubo sa mga kapatagan na iyon, kahit ano pang subukan ng mga tao ay palagi pa rin itong nabigo. Gayunpaman, hindi sumuko si Diaz at sinabi niya kay Mole na ang kailangan lang niya ay turuan siya kung paano magtanim sa mga paso, kahit mabigo ang eksperimento ay gusto pa rin niyang subukan at alamin mismo kung ano ang mangyayari at sa huli, pumayag si Mole na tulungan siya. Ipinaliwanag ni Mole na kailangan munang durugan ang ilang fertilizer leaves at mga buto ng hayop bago ihalo ang pinong pulbos sa lupa. Binalaan din niya si Diaz na mas angkop ang paraang ito sa pagtatanim ng mga halamang gamot kaysa sa mga gulay. Hindi naman gaanong naintindihan ni Diaz ang pagkakaiba ng dalawa at para sa kanya, parehong mukhang damo lang ang mga halamang gamot at gulay kaya hindi niya ito matukoy at inamin ni Mole na hindi rin siya lubos na sigurado sa pagkakaiba ng mga ito, pero naniniwala siyang alam ng mga tao ng kagubatan ang tamang sagot. Dahil ngayon lang narinig ni Diaz ang tungkol sa kanila, tinanong niya kung sino ang mga ito at ipinaliwanag ni Mole na isa silang sinaunang lahi na may napakalalim na kaalaman tungkol sa kagubatan at mga halaman at ayon sa mga alamat, halos alam nila ang lahat tungkol sa kalikasan at kaya pa nilang gawing lunti ang kagubatan ang isang tuyong at walang buhay na lupain. Gayunpaman, inamin ni Mole na hindi pa niya sila kailanman nakita kaya hindi rin siya sigurado kung tunay silang umiiral o bahagi lamang ng matatandang alamat. Pagkatapos noon ay pumayag si Mole na tulungan si Diaz sa kanyang plano sa pagtatanim. Sinabi niyang kapag nagtagumpay ang eksperimento, sana ay turuan din ni Diaz ang buong nayon kung paano magtanim ng maayos dahil gusto nilang magkaroon ng mas matatag na supply ng pagkain at hindi na umasa lamang sa swerte. Agad namang pumayag si Diaz at binanggit niyang iyon naman talaga ang plano niya simula pa lang at dahil doon, natuwa si Mole at pagkatapos ay pabiro niyang iginiit na malaki ang inaasahan niya sa magiging mga anak ni Diaz at Al na balang araw. Nang marinig iyon ni Diaz ay namula siya sa sobrang hiya at hindi na nakapagsalita. Maya-maya ay bumalik si Diaz sa kanyang nasasakupan at nang makita siya ng kambal, masaya silang tumakbo para salubungin siya dahil ngayon ay maaga siyang nakauwi, hindi tulad ng dati na palaging ginagabihan. Binuksan ni Diaz ang kanyang bag at ipinakita sa kambal ang mga magagandang batong napulot niya, kaso mabilis ding nawalan ng interes ang dalawa nang napagtanto nilang ordinaryong mga bato lamang pala ang laman nito kaya tumakbo na lang sila para makipaglaro sa mga tupa. Hindi nagtagal, dumating si Alna at nang ikwento ni Diaz ang tungkol sa mga batong napulot niya, agad nitong sinabi na wala ang mga iyon kahit kaunting enerhiyang mahika at hindi rin kayang mag-imbak ng mahika. Sa madaling salita ay mga karaniwang bato lamang ang mga iyon. Nagtaka si Diaz kung paano agad nalaman ni Al na iyon at mas lalo pa siyang namangha dahil maging ang kambal ay nalaman din ito sa isang tingin lang. Ngumiti si Alna at ipinaliwanag na napakatalino ng kambal kahit bata pa sila at may mga pagkakataon pang ang nararamdaman nila ang napakahinang bakas ng enerhiyang mahika na kahit siya mismo ay hindi napapansin. Binanggit rin ni Alna na kung magpapatuloy ang seryosong pagsasanay ng kambal, balang araw ay maaari pa silang maging mas malakas kaysa sa pinuno ng nayon at dahil dito, labis na natuwa si Diaz at lalo siyang na-excite sa magiging lakas ng kambal sa hinaharap. Makalipas ang ilang oras, abala si Diaz sa pagdurog ng fertilizer leaves nang biglang pumasok si Alna at ipinahayag nitong may nararamdaman siyang grupo ng mga hindi kilalang tao na papalapit mula sa silangan, hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na lumabas upang tingnan ang sitwasyon. Handa na sanang umatake si Alna sa papalapit na grupo ngunit bigla siyang pinigilan ni Diaz dahil nakilala na niya ang mga ito. Ang mga papalapit pala ay sina Camelot at ang kanyang grupo at kinuha ni Alna ang teleskopyo at mas pinagmasdan sila. Napansin niyang dala rin nila ang kanilang mga giyos kaya nagtaka siya kung bakit sila napaparon at habang nakatingin pa sila, may napansin siyang kakaibang bagay na gumagalaw sa likod ng isa sa mga kariton. Ipinaliwanag ni Diaz na mas mabuting hintayin na lang nilang dumating si Camelot at tanungin kung ano ang dinadala nito. Samantala sa likod ng kariton ay may isang daga na may suot na salamin, na masayang nagsasabing napakaswerte nilang nakatakas sila sa mga manghuhuli ng alipin at nakasakay ng palihim sa kariton ng hindi nahuhuli, ngunit agad namang itinuro ng isa pang daga na hindi naman patungo sa disyerto ang kariton, kaya mas mabuting tumalon na sila bago mahuli ang lahat. Tumutol naman ang iba dahil iba ang tunay nilang pakay at ipinaliwanag nilang hinahanap nila si Diaz,
ang kilalang Dragon Slayer at ang plano nila ay patayin ang taong nakapatay ng dragon upang patunayan kung gaano sila kalakas. Sinubukan ng daga na may salamin na pigilan sila sa napakadelikadong plano, kaso walang nakinig sa kanya at kumbinsido silang mananalo dahil sinabi umano ng isang misteryosong tao na nakasuot ng hood na sapat ang kanilang lakas upang talunin si Diaz. Hindi nagtagal, dumating si Camelot sa nasasakupan ni Diaz at bumaba siya sa kariton at binati si Diaz ng may ngiti, ipinaliwanag na dinala niya ang lahat ng supply at mga gamit na ipinangako ni Lord Eldon. Narinig ng mga daga ang boses ni Diaz mula sa labas ng kariton at agad nilang napagtanto na siya nga ang kanilang hinahanap, dahil sa sobrang kaba ay hindi nila sinasadyang gumawa ng ingay sa likod ng kariton at nang marinig ni Diaz ang kakaibang tunog, lumapit siya upang tingnan ang laman nito. Kaso sa sandaling buksan niya ang pinto ng kariton, sabay-sabay na tumalon palabas ang lahat ng daga at agad siyang sinalakay at nagulat si Diaz sa biglaang ambush. Ngunit mabilis na hamarang si Alna sa kanyang harapan at hinarang ang unang grupo bago pa ito makalapit. Nagalit naman ang ikalawang grupo ng mabigo ang kanilang pag-atake at nagsimula silang magbitiw ng masasakit na salita laban kay Alna. Pagkarinig na iniinsulto si Alna ay agad na nagalit si Diaz at sa isang simpleng hampas lang, itinaboy niya ang buong grupo. Hindi rin nagtagal ang laban at mabilis na nahuli ni Diaz ang lahat ng daga ng halos walang kahirap-hirap, na malinaw na nagpapakitang wala talaga silang naging pagkakataong manalo laban sa kanya. Pagkatapos humuhupa ang kaguluhan, yumukod si Camelot at taos-pusong humingi ng paumanhin at ipinaliwanag niyang ang mga dagang gumawa ng gulo ay mga miyembro pala ng sarili niyang nasasakupan. Nagulat si Diaz nang malaman niyang ang maliliit na dagang iyon ay bahagi pala ng bayan ni Camelot. Ipinaliwanag ni Camelot na kahit mukha silang ordinaryong mga daga na isa talaga silang matalino na lahi na may sarili nilang wika, kultura at mga kaugalian. Ang opisyal na tawag sa kanilang lahi ay mahahabang tengang daga ng altar, pero mas gusto nilang tawagin ang kanilang sarili bilang mga tao ng disyerto at matapos malaman ang tungkol sa kanilang lahi, binanggit ni Diaz kay Camelot na siya na ang bahala na magpasya sa magiging parusa ng mga daga. Tiniyak din niyang wala nang iba pang kailangang gawin bilang kabayaran dahil tapos na ang problema, kaso kung igiit pa rin ni Camelot na bumawi ay handa naman siyang tanggapin ang anumang nais nitong ibigay. Matapos maayos ang usapan ay iniabot ni Camelot kay Diaz ang talaan ng lahat ng kargamentong kanyang dinala, sinuri ni Diaz ang listahan ng mga kargamento at naalala niyang ang tanging hiniling niya kay Lord Eldon ay ilang kagamitan sa pagsasaka subalit nang mabasa niya ang dokumento, napansin niyang mas marami pa ang ipinadala na kargamento kaysa sa kanyang hiniling. Pagkatapos ay binasa niya ang liham na kasama ng mga ipinadala at nalaman niyang nagsama si Lord Eldon ng napakaraming regalo, bukod sa mga kagamitan sa pagsasaka ay nagpadala rin ito ng mga kariton at kabayo para sa transportasyon. Ayon sa liham, ang mga regalo na ito ay para patibayin ang kanilang pagkakaibigan at hikayatin ang kalakalan sa pagitan ng kanilang mga nasasakupan sa hinaharap at labis na naantig si Diaz matapos basahin ang liham. Ang higit na ikinagulat niya ay itinuring ni Lord Eldon ang lahat ng iyon bilang simpleng regalo para sa isang kaibigan at wala itong hinihinging anumang kapalit. Hindi pa doon nagtapos ang lahat at binanggit rin ni Camelot kay Diaz na dinala nila ang lahat ng materyales na kailangan upang makapagtayo ng mga kwadre para sa mga bagong kabayo at alagang hayop. Nagdala pa sila ng sapat na manggagawa upang sila na mismo ang gumawa ng mga kwadre, kaya hindi na kinailangang maglaan pa ng oras at pagod si Diaz. Sa puntong iyon, labis ang kanyang pasasalamat at napaisip siya kung paano niya mababayaran ang ganoong kabutihan. Samantala sa sobrang natuwa si Alna sa ideyang magkakaroon na sila ng mga kabayo kaya bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Dahil sa lakas ng yakap, natambo si Diaz sa lupa at halos hindi na makahinga habang patuloy siyang pinipisil ni Alna at maya-maya, habang magkasama silang umuuwi sakay ng kabayo, ikinwento ni Alna na hindi naging mayaman ang kanilang pamilya noong bata pa siya. Dahil doon ay matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling kabayo bilang alagang hayop, kaso hindi iyon kailanman natupad at ngayong mayroon na silang mga kabayo, halos hindi na niya maitago ang kanyang kasiyahan at dahil sa kanyang kwento, nausisa si Diaz at tinanong kung bakit naging mahirap ang kanilang pamilya. Agad namang sumagot si Alna na ang dahilan ng kanilang paghihirap ay dahil ang kanyang kapatid ay isang ganap na inutil, pagkatapos sabihin iyon ay agad niyang ibinaling ang usapan sa yakap na ibinigay niya kanina kay Diaz. Medyo nahihiya siyang humingi ng paumanhin kung nasobrahan ba ang higpit ng kanyang yakap o kung nailang man niya ito.
Samantala sa tulong ni Lola Maya ay nagsimulang araruhin ni Klaus ang mga bukirin, labis siyang humanga sa maayos na paraan ng buong proseso at kinabukasan, mas gumanda na ang kalagayan ng mga taniman dahil sa lahat ng payong ibinigay ni Lola Maya. Habang sabay-sabay silang nagpipiknik, iminungkahi ni Lola Maya na maghukay sila ng isang imbakan ng tubig at ipinaliwanag niyang masyadong maliit ang kalapit na sapa para umasa lamang dito, kaya kakailanganin nila ng ibang mapagkukunan ng tubig kapag dumating ang tag-init at matuyo ang paligid. Sakto namang dumating si Naahan at Senay upang sabihin kay Diaz na handa na ang pagkain at oras na para umuwi. Napangiti siya dahil natuwa siyang isipin na nagpunta pa roon ang kambal para lamang ihatid ang mensaheng iyon. Binuhat niya ang dalawa at sabay silang umuwi kaso hindi nagtagal ay napansin niyang kakaiba ang kilos ng kambal, iba ang kanilang mga ekspresyon kaya napaisip si Diaz kung may bumabagabag ba sa kanila. Habang naglalakad sila, biglang nagsalita si Senay at tinanong si Diaz kung malulungkot ba siya kung malaman niyang may mga lihim silang itinago sa kanya at sandaling nag-isip si Diaz bago sumagot at binanggit niyang maaaring malungkot siya ng kaunti, pero hindi naman iyon magiging malaking problema dahil lahat ng tao ay may mga lihim na pinipiling itago. Pagkarinig ng sagot niya, kapwa nakahinga ng maluwag ang kambal na para bang nabunutan sila ng napakalaking tinak sa dibdib at di nagtagal, ibinaba sila ni Diaz at mabilis na tumakbo ang dalawa pabalik sa mga tolda. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, naalala ni Diaz ang kakaiba nilang naging kilos kanina at naalala rin niyang tinanong niya si Naahan at Senay kung bakit nila naisip itanong ang ganoong bagay, kaso pareho silang tumangging sabihin ang tunay na dahilan. Sa mga sumunod na araw ay patuloy na binantayan ni Diaz ang kambal. Unti-unti silang bumalik sa dati nilang masayahin at makulit na ugali at nang makita niya muli silang masayang nagtatawanan at naglalaro, dahan-dahan na nawala ang kanyang pag-aalala at tuluyan na niyang nakalimutan ang naging pag-uusap nila noon. Pagkalipas ng 3 araw ay dumating na ang oras upang magtanim sa bukirin, inabot ni Alna kay Diaz ang isang supot na puno ng mga buto at agad niya itong itinanam sa buong taniman at habang nagtatrabaho, naisip ni Diaz na ito na ang magiging tamang pagkakataon upang malaman kung kaya na bang magpatubo ng mga pananim ang lupa. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang paggawa ng mga kwadra. Humanga si Diaz sa bilis ng pagkakagawa ni Camelot at ng kanyang mga tauhan, pinasalamatan niya ang lahat sa kanilang pagsisikap at sinabi niyang naghanda siya ng isang regalo para maiuwi nila. Ang ibinigay niyang regalo ay ilang materyales mula sa Earth Dragon at ipinaliwanag ni Diaz na hindi iyon kabayaran sa kanilang trabaho, kundi simpleng pasasalamat lamang pero nang malaman ni Camelot kung ano ang laman ng regalo, halos atakihin sila sa puso sa sobrang gulat. Alam nilang napakahalaga ng mga materyales mula sa Earth Dragon kaya agad silang tumangging tanggapin ang ganoong kahalaga na regalo. Gayunpaman kinabukasan ay nagawa rin silang kumbansihin ni Diaz at iginiit niyang huwag nila itong isipin bilang kabayaran, kundi bilang regalo lamang mula sa isang kaibigang gustong ipakita ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos noon, bumalik sina Diaz at Alna sa bukirin upang tingnan ang mga itinatanam kaso labis silang nadismaya nang makita nilang wala ni isa mang buto ang tumubo, tuluyan nang nabigo ang kanilang eksperimento. Sa kabila nito, hindi pa rin sumuko si Diaz at iginiit niyang magtanim na lang siya ng panibagong batch ng mga buto at susubukan muli kung magiging matagumpay ang susunod na pagkakataon, pero kinabukasan ay ganoon pa rin ang nangyari at wala pa ring tumubong kahit isang buto. Nagsimula tuloy isipin ni Diaz kung baka kulang ang dami ng fertilizer leaves na dinudurog niya bago ito ihalo sa lupa, ngunit maging sa sumunod na araw ay muli silang nabigo at sa puntong iyon, unti-unti na silang nawala ng pag-asa na may anumang pananim na maaaring tumubo sa lupang iyon. Nang makita ni Alna kung gaano na siya nadidismaya, mahinahon nitong sinabi na marahil ay panahon na upang isantabi muna ang ideyang iyon at ipinapaalala niyang matagal nang alam ng lahat na walang pananim na tumutubo sa kanilang nasasakupan. Sandaling nag-isip si Diaz bago tuluyang sumang-ayon at napagtanto niyang tama si Alna. Kaya tahimik silang umuwi at pansamantalang isinuko ang plano nilang magtanim at napansin ni Naahan at Senay kung gaano kalungkot si Diaz matapos niyang isuko ang kanyang pangarap na makapagtanim, dahil dito ay desperado silang gumawa ng paraan upang matulungan siya. Kinuha ng kambal ang kanilang moon amulet at sinubukan na makipag-ugnayan sa kanilang ina at ama, ngunit sa halip na ang boses ng kanilang mga magulang ang marinig at isang hindi kilalang tinig ang biglang sumagot at nagmamakaawa ang estrangherong boses na tulungan siya,
Halatang puno ito ng takot habang paulit-ulit na sumisigaw at humihingi ng saklolo. Pagkarinig ng mga sigaw, napansin ni Naahan at Sene na tila nagmumula ang boses sa loob ng isa sa mga yurt at dahil sa kanilang pag-uusisa at kaba, dahan-dahan silang pumasok upang alamin kung sino ang naghihintay sa kanila sa loob.